Good day everyone and good day sir. So ang topic po natin ngayon is about methods of waste disposal. So magsimula po tayo sa introduction. The waste we throw away contributes greatly to pollution, harming land values, traffic, health, air, and water. The problem worsens because many modern products are disposable. However, this issue can be reduced if society takes proper action. This module discusses methods of waste disposal to help us become more aware and knowledgeable about managing waste. The Philippines produces over 10,000 tons of solid waste daily, with Metro Manila contributing more than half. It is about 5,800 tons per day. Each person generates around 0.30 to 0.70 kilograms of waste per day depending on the source area. So mag-proceed naman tayo sa mga ways to dispose our garbage. Una dyan is yung sanitary landfill. Yung sanitary landfill is designed to reduce the amount of waste that leaks out of it into the environment. It is designed to protect the environment from pollution and uses the methane produced in the landfill to generate electricity. So yung sanitary landfill daw ay isang lugar kung saan itinatapon at inililibing ang mga basura sa ligtas na paraan upang hindi makapinsala sa kapaligiran. Gumagana ito sa pamamagitan ng paglalagay ng basura sa manipis na patong, pinipisil o dinidikdik upang lumiit ang dami at tinatakpan araw-araw ng lupa o ibang materyales upang maiwasan ang mabahong amoy, mga peste at polusyon. Mayroon din itong sistema para kolektahin at linisin ang likidong galing sa basura at ang gas or yung methane na nabubuo habang nabubulok yung basura. Halimbawa, ang San Mateo Sanitary Landfill sa Rizal ay isang halimbawa ng maayos na sanitary landfill sa Pilipinas. So meron tayong dalawang types ng landfill. Una is yung trench landfill. Trench landfill, these are areas with low water table and soil deep enough for excavations. Garbage is piled into the trench layers, compacted, covered with soil, and compacted again by bulldozer before the next is spread. So yung trench landfill daw ay isang uri ng sanitary landfill na karaniwang ginagamit sa mga patag na lugar. Sa paraang ito, naghuhukay ng mahaba at makitid na hukay sa lupa. Doon inilalagay ang basura, pinipisil o dinidigdig upang lumiit ang dami at saka tinatakpan ng lupa. Kapag napuno na ang isang hukay, maghuhukay na naman ng panibago sa tabi nito. Nakakatulong ang pamamaraang ito upang maiwasan ang mabahong amoy, mga peste at polusyon habang mahusay na nagagamit ng lupa. Halimbawa is, karaniwang ginagamit ang trench landfill sa mga lalawigang may makapal at madaling hukayin na lupa gaya ng ilang bahagi sa gitnang Luzon sa Pilipinas. So yung pangalawa naman is yung area landfill. Area landfill, these are areas where land depressions already exist. The garbage is placed on top of the ground, compacted, covered with soil, and compacted again. So, yung area landfill ay isang uri ng sanitary landfill na ginagamit sa mga lugar na hindi patag tulad ng mga lambak o mababang bahagi ng lupa. Sa parang ito, inilalagay at pinipisil ang basura sa ibabaw ng lupa imbis na sa hukay. Bawat patong ng basura ay tinatakpan ng lupa araw-araw upang maiwasan ang mabahong amoy, mga peste at polusyon. Ang pamamaraang ito ay angkop sa mga lugar na mahirap hukayin o kung saan maaaring baguhin ang anyo ng lupa para magamit ulit, tulad ng mga parke o bukas na espasyo. Halimbawa na lang dito is ginagamit ng Cavite Sanitary Landfill ang area landfill method dahil sa maburol na kalupaan ng lalawigan. Incineration. Ito ay isang proseso na kung saan magsusulkay ng basura sa mataas na temperatura, pero meron din itong masamang epekto tulad ng air pollution. Composting. Ito ay isang proseso na kung saan pinapabulok natin ang mga basura tulad ng gulay, prutas at iba pang nabubulok upang gawing pataba sa ating mga halaman. Zero Waste Management System. Ito ay isang paraan ng pamamahala ng basura na kung saan hindi agad tinatapon ang mga basura kundi ginagamit muli, nire-recycle or kinukompose upang hindi na dumami ang basura.
Reduce. Ang reduce ay nangangahulugan mabawasan ang basura sa pamamagitan ng paggamit ng mas kaunting bagay tulad ng mas kaunting packaging o pagbili ng mga bagay na tumatagal. Nakakatulong ito sa pagprotekta sa ating kalikasan. Dito ang reuse. Ang reuse ay nangangahulugan sa paggamit ng muli ng bagay sa halip na itapon agad. Halimbawa, paulit-ulit na paggamit ng plastic bag, pag-refill ng bote o pagdodonate ng mga bagay na hindi na kailangan. Nakakatulong ito para mabawasan ang basura. Ang number 3 naman, ang recycle. Ano nga ba ang recycle? Ang recycle naman ito ang mga bagay na pwede pang gamitin na tulad ng bote, plastic bag, o pwede pang pakinabangan na bagay na sa halip na itapon agad.